Sound check. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. And medyo mas ramdam ngayon yung mga kapatiran natin na may mga karamdaman at kailangang umuwi. Pag-pray natin si Marcos, kanina ay may lagnat. Pag-pray natin ang iba pa natin mga kapatiran. At nawa ho ay patuloy na kahabagan ng Panginoon at patuloy siyang maglapit sa atin sa Kanya. So, ilang mga announcements and reminders po kanina ay nag-business meeting po ang church at isa ho sa pagpulungan ay ang pagre-renovate ng ating Sunday School room at purihin ang Panginoon. I'm blessed as a pastor to pastor a church na hindi madamot doon na talagang sa ikabubuti ng gawain ng Panginoon ay nahandoon ng suporta at kooperasyon ng bawat isa. So, purihin ang pangalan ng Panginoon sa bagay ho na yun. Mag-pray ho natin ang ating mga gawain at kaninang umaga nagsimula ang ating Sunday School with Brother Daryl. Napakaganda ng pag-aaral kaya ng umaga. Expository listening or hearing. Listening pala. Expository listening. And I'm blessed and nawa ay tayo ho ay patuloy na mahamon. And then pagkatapos ho ng mini-series na yan will be yung series about LGBT or homosexuality. And I know ito ho ay magiging malaking tulong sa bawat isa. So I would like to encourage yung ating mga kapatiran sa mga susunod ho nating mga Sunday School. Let's make it a point to be on time para ho sa atin hong gawain at mga pag-aaral. And then Lord willing, pag-pray ho natin next Sunday, will not be here. Tayo ho ay makikibahagi sa anibersaryo ng San Mateo Baptist Church. It is a 3-year invitation na at lagi na po postpone pero ngayon ho ay Lord willing ay makadalo po, makabahagi ho tayo sa gawain ho doon. Kasama rin natin sila nung last Monday sa youth conference and we're looking forward na makasama ho sila sa anniversary po nila. Pag-pray ho natin, pakisama sa prayer, maging yung aming travel patungo po doon and then yung gawain din naman ho dito. Huwag ho kayong mag-alala, patuloy ang gawain dito at salamat sa Diyos, pinagkalooban niya tayo ng kamanggagawa. Nakita rin naman natin yung gift ng Panginoon, yung katapatan, pagsusumikap sa ministeryo ng salita ho ng Diyos. Pag-pray ho natin din ang Eugenio family, si Nanay Lani, kahapon ay nabisita ko siya. And sa biyaya ng Diyos ay she's doing okay. Though syempre hindi maiaalis yung sakit, yung pangungulila. Si Tatay Pepe pa naman ay napaka-sweet daw, walang palya. Tuwing may okasyon, walang palya ang cake, walang palya ang bulaklak sa kanyang asawa. At medyo napakinggan ko ang history ng kanilang love story. At nawa ho ay pag-pray natin patuloy ang comfort po kay Nanay Lani. Okay, so ilan ho yun sa ating mga announcements. And by the way, December 17 ang ating Christmas service. Yan ho'y evangelistic, ipag-imbita na ho natin. And then, yung mga marami na nag-sign up, pero yung mga hindi pa ho naka-sign up sa ating exchange gift, please do sign up. Again, hindi naman ho yan sa pilitan. Kung sino lang kung may gusto. Ang value ng gift ay 200 pataas. At malaking tulong yung merong wishlist. So hindi ka na magkakamot ng ulo. Ano kaya ang ipangre-regalo mo doon sa iyong mabubunot. So next Sunday, please, sa ating audio multimedia people, maganda ma-print natin yung mga pangalan ng kasali para next Sunday magbubunutan na para ho alam natin kung sino yung ating hong ipaghahanda ng palit regalo or ng exchange gift. Ang atin hong magiging Christmas service or Christmas service, fellowship ay pagkatapos ho ng ating second service sa December 17. Paghanda pa rin natin, potluck po yan. At maghahanda rin naman ng church. So wag hong isipin ng iba na wala akong madadala, hindi ako attend. No. Dito pa rin ho tayo, magsama-sama pa rin ho tayo. At nawa ho, ito ay gamitin ng Panginoon patuloy sa atin sa ikalalago ng iglesia at ikalalapit lalo ng mga mananampalataya sa isa't isa. Well, as of this moment, tayo ho ay magsimula sa atin hong gawain at tayo ho ay tumayo at umawit. Diringan natin ang ating tagapagpaawit na tayo ho ay pangunahan. Let's all stand up, please. Sorry ho. Manalangin po muna tayo.
Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. At tunay, walang ibang kagaya mo, sakdal sa kaluwalhatian, kabanalan. Salamat o Diyos, at as we have studied kayo ng umaga, Ikaw o Diyos na soberano ang siyang gumawa upang kami, Panginoon, ng mga makasalanan ay maging sisidlan, Panginoon, ng iyong habag at biyaya ng kaligtasan o Diyos na iyong ginawa. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na lahat ng ito'y biyaya mo at wala sa aming karapat-dapat at ang rason ay wala sa amin kung hindi sa iyo lamang. Kung kaya't ang lahat ng papuri ay sa iyo. Salamat, O Diyos, at tulungan mo kami bilang iyong mga mananampalataya na mamuhay sang-ayon sa iyong kalooban upang ang kaluwalhatian, ang ganda ng Ebanghelyo, Panginoon, ay makita sa aming mga pang-araw-araw na buhay at maging instrumento kami upang ang ibang mga tao ay mailapit sa aming Panginoong Hesukristo. Lord, naming hinihiling, O Diyos, ngayon sa daling ito, handa mo kami sa pagsamba sa iyo. Tulungan mo kami sa kabila ng aming mga pasan-pasan, sa kabila ng mga alalahanin, maging ng maaaring mga karamdaman man, O Diyos. Aming hinihiling nawa ang mga ito ay patuloy mong gamitin sa napaka-espesyal na paraan upang kami ay lalong ilapit at itulak sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At nawa, Panginoon, ang aming gawain ngayon, maging ang aming pananalangin, pagkakaloob, pagbabasa ng iyong salita at maging sa pangangaral, O Diyos, lahat ng ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Patuloy ka naming maluwalhati, Panginoon, at lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. O tayo po'y manatili nakatayo para sa ating pag-awit. Awitan po natin ang Panginoon. Awitan po natin As the Deer. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating pagkakaloob.
Magandang hapon po sa ating lahat. Basahin po natin ang ating Bible passage for giving. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Verse 6, ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Purihin ang Panginoon sa pagbasa niya ng salita. Tayo po'y manalangin. Lord Diyos Ama, mga pangyarihan sa lahat, dakila Panginoon ang iyong pangalan. Salamat Panginoon, unang-una sa aming kaligtasan, O Lord. You have given us Panginoon ang iyong bugtong na anak. Higit Panginoon, kayo mabuti Panginoon sa biyaya at sa iyong habag sa amin, O Lord. Salamat Panginoon sa buong araw, Panginoon, na given us buhay Panginoon na ito upang kayo sambahin, Ama. Ngayon, Panginoon, ay dadako kami, Panginoon, sa aming pagbibigayan. Salamat, Panginoon, dahil alam namin ang katotohanan ng iyong salita ay ikaw, Panginoon, ang unang nagbigay. Ikaw, Panginoon, ang siyang nagpo-provide ng aming mga pangailangan. O Lord, ikaw, Panginoon, ang soberanong Diyos. Ikaw, Panginoon, ang patuloy nagpo-provide, Lord. But at the same time, we are responsible, Panginoon, sa aming ginagawa, Panginoon, maging good steward kami, Panginoon, ng mga pera, Lord, na pinapahiram niyo sa amin. Kasama doon, Panginoon, ang pag-provide, pagbibigay, Panginoon, sa iyong iglesia, Lord, na ipinrovide niyo naman sa amin, O Lord. Upang magamit, Panginoon, ang salapi na aming malilikom, O Lord, sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo sa iba't ibang dako, Panginoon, ng mundo. Hindi naman namin maabot. Alam namin, Panginoon, yung pera, Lord, na binibigay ay may bibigay, Panginoon. So, Lord, tulungan niyo kami maging matapat. We are responsible, Panginoon, sa pera, Lord, na ibinibigay niyo, Lord. So, tulungan niyo kami, Ama, na ang salaping malilikom ay patuloy, Panginoon, magamit unang-una sa iglesyang ito at sa aming simbahan na ibinigay niyo sa amin, O Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkataon that we could give. At salamat, Panginoon. Kayo magbasbas, magbigay sa amin, Panginoon, ng wisdom, ng knowledge, sa understanding, Lord, as we listen to your very word of God. As a preacher na gagamitin niyo, Lord, itago niyo siya at patuloy ang banal na Espiritu mag-convict at mag-rebuke sa amin, Panginoon, sa iyong salita. Sa iyo po ang purit pasalamat, maging mabangong sa iyo, Panginoon, ang pera, Lord, na malilikom ngayong habang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, maupo lang po tayo. Umawit tayo sa Panginoon. Muli, kantayin natin ang song number 69, The Solid Rock. Holy
Tayo naman po tayo. Awitin uli natin ang song number 98, Now I Belong to Jesus. Mawito tayo mga kapatid. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no borrow, eagle can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Amen. Joy floods my soul, for Jesus would save me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood He gave to redeem. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Amen. Ready po tayo para sa pagbasa ang salita ng Panginoon. Magandang hapon po. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, atin pong sabay-sabay na basahin mula sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo o Bilang 115, talata 1 hanggang 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Panginoon, hindi kami ang dapat na parangalan, kundi kayo, dahil sa inyong pag-ibig at katapatan. Bakit kami kinukutya ng ibang bansa at sinasabi nilang, nasaan na ang inyong Diyos? Ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang nais. Ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. May bibig sila, ngunit hindi sila nakakapagsalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. May ilong, ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At kahit munting tinig ay wala kang marinig. Ang mga gumawa ng mga Diyos-Diyosan at nagtitiwala rito ay matutulad sa mga ito. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po kayong magsiupo. Kung tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, kung meron ng isang palabas sa telebisyon na kinalakihan ko at noon ay sikat na sikat sa RPN 9. Iba ay hindi na inabot ang RPN 9. Ano yun? Dati uso lang, Channel 2,
Channel 7, at bago mamayagpag actually ang Channel 7, nandun ang Channel 5 at Channel 9. At doon sa RPN 9, hindi ko maalala kung anong araw, pero as far as I can remember, doon pinapalabas yung isa sa mga paborito naming pinapanood, ang Rescue 911. At ang pagdating sa Rescue 911 ay hahanga ka sapagkat tatandaan mo lang ang 3 numerong ito. At sa tuwing may emergency, ay dadayal mo lamang at tutugon sila ng daglian. Ang kanilang mga mamamayan, ito'y sa buong Amerika, at ang kanilang mga mamamayan, pag denial ito ay makakaasa ng dagliang pagtugon at dagliang pagdating ng mga kinauukulan na kailangan upang tugunan ang krisis o ang emergency na kinalalagyan o nangyayari. Actually, naalala ko nung ako ay nasa Amerika, accidentally nagkaroon ng accidental dial ang cellphone ko, pocket dial. And sa dami-dami ng numero, ang na-pocket dial ay 911. And then pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang cellphone ko na nagri-ring. At actually, tinatawagan ako ng operator at tinatanong ano yung emergency, bakit daw ako tumawag, and so on and so forth. And ang nangyari nga ay pocket dial. So, ganong katindi. Kapag anumang emergency, anumang kalagayan, may sunog man, may magnanakaw man, may health emergency man, just dial Rescue 911 at darating ang tulong. Now, kaya ko sinabi huyaan ay kapag ang mga mananampalataya naman ang nakukumpronta ng anumang oposisyon o nalalagay sa kalagayan ng alanganin o may mga kaaway na nakapaligid sa atin, isang magandang tandaan din natin ng numero ay 115. Hindi rescue, but Psalm 115. At ang Psalm 115 ay nagpapaalala sa atin ng hindi dagli ang tulong ng tao, kundi pinapaalala nito kung paanong ang tulong ng Diyos ay laging naririyaan kumpara sa mga Diyos-Diyosan na walang kayang gawin. At ito ang ating bibigyang pansin ngayong hapong ito. Actually, pag-aaralan natin ang buong Psalm, pero hindi natin kayang tapusin ngayon, so it will be part A this Sunday, and then part B 2 Sundays from now sa biyaya ho ng Panginoon. Well, bago tayo tumulak, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. Ikaw, O Diyos, na tunay, na tapat at laging naririyan. Ikaw ay handang tulong sa oras ng pangangailangan. At salamat, O Diyos, na kami na mga malayo ay inilapit mo. At sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo ay pwede kaming tumawag sa iyo na aming Ama. Pwede kaming lumapit sa trono ng iyong biyaya at makaasa ng biyaya sa oras ng pangangailangan. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Tulungan mo nawa kami na kaysa tumingin sa ibang mga bagay, lalo't higit tumingin sa mga Diyos-Diyosan ng sanlibutan ito, ay kami ay umasa sa iyo. At salamat, O Diyos, sapagkat ang iyong pangako ay tapat, ang iyong kamay ay mahaba, ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan, at tunay, O Diyos, ikaw ay patuloy na gumagawa sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong salita, patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, tuloy mo kaming itama, tuloy mo kami, O Diyos, na igabayan sa daan na gusto mo naming lakaran sangayon sa iyong kalooban, at lahat ng papuri ay mauwi sa iyong dakilang pangalan. Patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. At ngayon, O Diyos, ay patuloy kang gumawa sa buhay ng iyong mga anak. At kung meron mang naririto na wala pa kay Kristo Jesus, nawa sa tumingin sa iyo, magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo upang sa kanilang ikaliligtas. Lahat ng tidalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. O nais kong isaysayin ang pinakamensahe sa pangungusap na ito. The only option and hope for God's people in the face of any opposition is to trust God completely. Ang tanging maaaring gawin at pag-asa ng mga mananampalataya sa harap ng anumang oposisyon ay lubos na magtiwala sa Diyos. Ito lamang ang ating maaaring gawin. Wala tayong ibang option bilang mga mananampalataya ng Panginoon. At makikita natin ito sa unang part ng awit na ating pag-aaralan. Now, let's look at some background ng Psalm 115. Isa ang Psalm 115 sa mga awit na walang superscription.
That is, wala itong matatawag nating title, wala tayong idea actually kung sino ang sumulat nito. I tried to research, look at some commentaries. Muli, wala silang binibigay at walang anuman tayong detalye tungkol sa kung sino ang sumulat nito. We do not know who, we do not know when, but merong ilang mga suggestions at merong ilang tingin ng ilang mga scholars ng Biblia. Some Bible teachers connect this Psalm, Psalm 115, to Psalm 114. At actually, may ilang nagsasabi na itong dalawang psalm na ito, 114 and 115, ay originally isang awit lamang, but I've tried to read through their reasonings and I find it not totally convincing. At pag binasa mo talaga itong dalawang psalm, they can stand alone. And I believe it is how God meant it to be. Now, it is hard to categorize this psalm. Gaya na ating napag-aralan, may iba't ibang uri ng psalm, may lament psalm, may praise psalm. At itong awit ho na ito ay medyo mahirap i-categorize. Ilang parts nito ay nag-express ng praise. At kaya yung iba, inilalagay ito as a praise psalm. Halimbawa, sa verse 1, "Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake." And then sa verse 18, pinakadulo, "But we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord." So that's why, from beginning to end, nandun yung papuri sa Panginoon, yung iba ay kinakategorize ito as praise psalm. Now, meron din naman na nagkakategorize dito as somewhat a lament psalm. Isang awit na humihingi ng tulong mula sa Panginoon dahil sa presensya ng oposisyon o ng mga kaaway. Makikita natin ito sa verse 2, na ang sabi sa verse 2, "Wherefore should the heathen say, where is now their God?" Nahandoon ang panunuya, nahandoon ang scorn, nahandoon ang mocking na ginagawa ng mga heathen, ng mga pagano, ng mga sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan at nilalait nila ang mga mananampalataya ng Panginoon. Nasaan ang Diyos nyo? Nasaan ang Diyos nyo? At mula dito ay merong konting suggestion ng ibang mga commentaries or ibang mga theologians kung ano ang maaaring background nito. Una, may nagsasuggest na ang awit na ito ay naisulat during the coming back from the Babylonian exile, na kung saan maaaring mga small groups ng mga Hudyo na nagjo-journey back sa Jerusalem ay napapaligiran ng mga pagano na kung saan sila ay ini-scorn, sila ay hinahamak. O, nasa na yung Diyos nyo? Ayan. Mukha kayong kawawa, mukha kayong mga pulubi, ang bayan niyong Israel ay lagpak, bagsak, ang inyong mga kuta o inyong mga walls ay bagsak. Nasa na ang Diyos niyo? Maaaring ito nga ang kalagayan. Now, meron din namang isang commentator, si Alan Ross. Ang sabi ni Alan Ross, he suggests that this is a victory psalm. Victory in such a way, may claim na ng victory bago pa mangyari ang labanan. Just like Psalm 23, ang sabi ng Psalm 23, Thou preparest a table for me in the presence of my enemies. Nahandyan ang mga kaaway, pero nakahanda ang dulang. At ganun din dito na maaaring nakahanda ang mga kaaway, nakahanda ang mga sundalo ng Israel at nahandoon ang panunuya. And if you remember, minsan nasabi na natin na ang gera noong unang panahon ay hindi lang konsiderasyon ng tindi ng ekonomiya o tindi ng kanilang sandata, kundi ito is konsiderasyon din ng tindi ng kanilang Diyos. Pag naglalaban sila, it's not just an army versus an army, it's a God versus another God. At kung sino ang army na magwawagi, that is a better, more powerful God. At actually, pag nanalo sila, makakakuha sila ng dagdag na mga alipin, and then ito rin ay mga magiging dagdag na worshipers ng nanalong, quote-unquote, Diyos-Diyosan. So it's a fight against between God's small letter G. That's why nandun na lang yung panunuya. Where is now thy God? Yung army na laban sa Israel, nakahanda kami at narito yung Diyos namin, kasama namin yung Diyos namin. Nasaan yung Diyos nyo? Nasaan yung Diyos nyo? At ganun nila maaaring tinutuya ang mga tao o sundalo ng Israel. But the point is this, whatever the situation is, ito man ay
mula sa Babylonian exile na pabalik na sa Jerusalem, or armies ng Israel na nakaharap sa mga paganong sundalo at handa nang makipaglaban. The point is this, there were oppositions. Merong mga nanunuya, merong mga kalaban, may mga nagsasabi, nag-ridicule sa mga tao ng Diyos, and ka-equivalent noon ang pagre-ridicule sa ating Panginoon. They try to ridicule because they are seemingly low and weak sa kanilang kalagayan. Sila'y mababa, sila'y mahina, at sa kanilang kalagayan, absent ang kanilang Diyos. So therefore, at tinitingnan sila bilang walang pag-asa na manalo. Well, tatlong katotohanan ang titingnan ho natin mula sa awit na ito. Una, the glory of the true God above the false gods. Pangalawa, the call to wholly trust God. And then number 3, the responsibility of believers to God. So una natin kukonsidera yung point number 1, verses 1 to 8, the glory of the true God above the false gods. So yun ang una. Verse 1, Psalm 115. Ang sabi ho ng mga awit, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. At again, habang pinahanda ko ho ito, hindi ko maiwasang maalala ang isang pelikula, at I believe, nasabi ko na ito bilang introduction noon, isang pelikulang napanood ko, yung Troy, na kung saan isa sa mga highlight noon ay yung pagsugod I believe, ng Trojan Army laban sa Troy, at isa sa mga nanguna doon ay si Achilles. At habang nirarally ni Achilles yung kanyang mga kapwa sundalo, ang sabi niya, tingnan niyo yun, glory, eternality, claim it, that's yours. At ang punto nila noon ay, kung ikaw ay sundalo sa iyong pakikipaglaban, ay mabubunyi ang iyong pangalan, matatanyag ang iyong pangalan, and you will be quote-unquote eternalized. Ikaw ay magiging walang hanggan sa pamagitan ng salit-saling sabi ng mga tao kung gaano ka kadakilang mandirigma. So sa panahon na ang kalwalhatian, ang pagiging ika nila ay legendary. Pagiging mythological, ang pagiging para matandaan ka ng mga tao bilang dakilang mandirigma, para matandaan ng mga tao bilang dakilang mga kawal. Ang pagiging dakila na hinahabol ng maraming mga tao, ang gusto nila sila ang maitaas, ang gusto nila sila ang mabigyan ng kaluwalhatian, pero ito'y baligtad pagdating sa mga mananampalataya ng Diyos. Pagdating sa mga sundalo ng Panginoon, pagdating sa mga mananampalataya ng Panginoon, pagdating sa Israel, hindi kiniklaim ng mga sundalo ang kaluwalhatian para sa kanilang sarili, hindi kiniklaim ng general ang kaluwalhatian para sa kanyang sarili, kung hindi ito ay binibigay sa Panginoon. Ang sabi sa verse number 1, not unto us, O Lord, not unto us. Hindi sa amin, hindi sa aming pangalan, hindi sa aming army, hindi sa aming mga tao, hindi sa aming mga tagapanguna o mga leaders, Lord, kung hindi sa iyo. Sa iyo ang kaluwalhatian. So the glory to the true God. Ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa tunay na Diyos. Ninanasa ng mga mananampalataya, ninanasa ng mga sundalo ng Panginoon, ninanasa ng mga tao ng Diyos na ang kaluwalhatian ay mapunta sa pangalan ng Diyos. Ninanasa nila na ang pangalan ng Diyos ang maitaas. Ninanasa nila na ang pangalan ng Diyos ay mabigyang katarungan or ma-vindicate. Particularly dito na sinusubukang hamakin ang pangalan ng Diyos. Where is now thy God? Yung Diyos nyo, Israel, nasaan? Absent? Absent? Takot ba? Kaya wala dito yung Diyos nyo? Takot siya? Ang sabi ng mga sundalo ng Panginoon, ang sabi ng mga mananampalataya, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory. At hindi ito isang bagong bagay sa Lumang Tipan. Actually, we can see this sa isang napakapamilyar na kwento sa Lumang Tipan, that is sa buhay ni Haring David, or before he became a king,
nung siya ay nakipaglaban kay Goliath. Let's go to 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17. Simulan natin sa verse number 32. Kung naaalala niyo ho, si David ay inutusan ng kanyang ama na si Jesse na pumunta ka doon sa labanan, dalhan mo ang iyong mga kapatid ng pagkain, dalhan mo rin si Haring Saul ng pagkain, and nasaktuhan nung pagdating doon ni David, abang nakikipagtalastasyon siya, biglang lumabas itong si Goliath na naghahamon at hinahamak ang bayang Israel, hinahamak ang army ng Israel. At nagbigay ng proposisyon si David. Sabi niya, ako na lang ang lalaban. Nanghahamon si Goliath, sino ang haharap sa akin? At ang sabi niya sa verse 32, and David said unto Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. Thy servants, sa verse 36, talo tayo sa verse 36. So nag-volunteer si Haring David. At ang sabi ni King Saul, no, hindi mo kaya. Ikaw ay kabataan pa lamang, siya ay nakikipaglaban na mula pa nung kanyang kabataan. Masyadong dehado. At binigay ni David yung kanyang testimony na siya nag-aalaga ng mga tupad, nakipagsagupa siya sa leon, nakipagsagupa siya sa oso, na siya binigyan ng pagtatagumpay ng Diyos. Kaya pagdating sa verse 36, thy servants slew both the lion and the bear, and this our circumcised Philistine shall be as one of them. Please take note, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath what? Defied the armies of the living God. The big thing para kay David ay hindi actually yung pangalan ni Haring Saul. The big thing para kay David ay hindi yung pangalan niya. The big thing para kay David ay hindi actually yung pangalan ng bansang Israel, but kundi dahil yung bansang Israel ay nakakabit sa pangalan ng Diyos. Because he had defied the armies of the living God. David's primary concern is the name of God. Kaya pagdating sa verse number 45, nung magsasagupa na sila ni Goliath, actually tinawanan siya ni Goliath, aso ba ako? Sabi ni Goliath, dahil ganyan ang dala-dala mo. Pagdating sa verse 45, ang sabi ni David ay ito, then said David to the Philistine, thou comest unto me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the army of Israel, whom thou hast defied. Here is David. Hindi yung galing niya, hindi yung sandatan niya, hindi yung army na nasa likuran niya, kung hindi ang tinataas niya ay ang pangalan ng Panginoon. Verse 46, this day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee and take thine head from thee, and I will give the carcass of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the beasts of the earth, and all that all the earth may know that there is a God in Israel. Yun ang point ni David. Kaya willing siyang sagupain si Goliath para sa kaluwalhatian, para maitaas ang pangalan ng Panginoon. Verse 47, and all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is of the Lord's, and he will give you into our hands. That's the main concern ni David. At napakaganda para sa atin bilang mga mananampalataya, yun din ang ating maging main concern. Yes, wala tayong Goliath na kaharap, walang army ng Philistines na ating kasagupa. Pero every day we go out in quote and unquote in battle against the world, against Satan, against the system of this world. At ang pangalan na ating daladala, forget the pangalan ng Baptist Church, forget yung pangalan ng pastor, not even our personal name. It should be the name of God. That's why papasok ako sa eskwelahan at magpapakahusay ako para maitaas ang pangalan ng Diyos. Kaya ako papasok sa trabaho at magpapakahusay ako para sa pangalan ng Diyos. Kaya ako gagawin ng negosyo ng may kahusayan. Kaya maglalaba ako ng may kahusayan. Kaya gagawin ko ang lahat ng ito para mataas ang pangalan ng Panginoon. Hindi mo kailangan na ikaw ay nasa labanan ng gera. Kundi anuman ang ating ginagawa ay ating mithiin na maitaas ang pangalan ng Panginoon. At ito ang isang bagay na napakahalaga. This really
parallels God's personal concern for His own name. Ang Diyos ay very zealous para ingatan ang kanyang sariling pangalan. Ang Diyos ay very zealous para maitaas ang kanyang sariling pangalan. For example, sa Isaiah 48 verse 9. Sa Isaiah 48 verse 9, ang sabi ng Panginoon, sa bayang Israel na nagkasala at patuloy na nagkakasala sa Diyos, ang sabi ng Panginoon ay ito, Isaiah 48 verse 9, "For my name's sake will I defer mine anger, and for my praise will I refrain for thee, that I cut thee not off." Hindi dahil ang cute-cute nyo, hindi dahil ang galing-galing nyo, hindi dahil ang dami ng luha nyo, for my name's sake. Kaya ko gagawin ito. Verse 10, "Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction." Verse 11, "For mine own sake, even for mine own sake will I do it. For how should my name be polluted? And I will not give my glory unto another." So we see here God that is very zealous. Ang Diyos na napakasigasig para ingatan ang kanyang pangalan, para itaas ang kanyang pangalan. So Psalm 106 verse 7. Sa Psalm 106 verse 7, ang sabi ho ay ito, "Our fathers understood not thy wonders in Egypt." Hindi daw naunawaan. Yes, dahil doon ang mga Hudyo, sila inilabas ni Moses mula sa Egypt, but they do not understand. They remember not the multitude of thy mercies, but provoke him at the sea, even at the Red Sea. Kung naalala niyo ho, nahandun sila sa Red Sea sa harapan, magkabila ay bundok, sa likuran ay ang army ni Parao, at sinisisi nila si Moses, "Kaya mo kami inilabas, para hindi kami doon sa Egypt mamatay, kung hindi dito sa ilang." Anong sabi? Verse number 8, "Nevertheless, he saved thee for his name's sake, that he might make his mighty power to be known." At muli, napakaganda sapagkat kung naalala niyo sa pag-aaral natin, bakit tayo iniligtas ng Diyos? Dahil ba sobrang valuable natin? Dahil ba sobrang cute natin? Dahil ba sobrang halaga natin? God cannot live without us, sabi ng iba. It's for His glory's sake. It's for His name's sake. Isa sa pinakatanyag na awit sa aklat ng Psalm ay ang Psalm 23. Pero ang sabi sa Psalm 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake." Bakit tayo iniingatan ng ating pastol? For His name's sake. Nothing, anong punto? Nothing then can be truly contradictory than those who profess to be God's people yet try to get the glory for themselves. Napaka-kontra, napaka-mali na magpapakilala tayo mga tao ng Diyos pero susubukan nating kunin at hakutin ang kaluwalhatian para sa ating sarili. Kaya napakagandang halimbawa sa atin ang Psalm 115 verse 1. Not unto us, O Lord, but unto you, unto thy name. Na magandang aplikasyon ho nito sa atin sa anumang sitwasyon na ating kinaharap, ay kailangan nasain natin na ang pangalan ng Diyos ang siyang maluwalhati, na maingatan ang pangalan ng Panginoon. Hindi man tayo, as I have said kanina, hindi man tayo humaharap sa armies ng mga kaaway, anumang sitwasyon, but situations arises from time to time na maaaring kailangan nating isakripisyo ang ating sariling pangalan para sa pangalan ng Diyos. Bibigay lang ako ng napaka-praktikal na halimbawa. Sa problemang mag-asawa. At sa problemang mag-asawa, may pagkakataon na nangyayari, it's either ikaw ang tama o ako ang tama at hindi ako papayag na ako ang mali. At lumalaki ang problema ng mag-asawa sapagkat madalas hindi na yung tama o mali, yung pride na.
Pero baka may mga pagkakataon, Lord, yung pangalan mo. At kung mas maluluwalhati ko yung pangalan mo, isusuko ko yung pride ko. Ito man ay sa problemang mag-asawa, ito man ay sa problema o desisyon sa karir na hinaharap, ito man ay sa emotional struggle. Kung ano man ito, we must aim for the glory of God's name. And yes, even at the expense of our name. Mawala na. Makalimutan na ang pangalan natin. Pero maitaas lang ang pangalan ng Panginoon. Sa Philippians chapter 1 verse 20, ang sabi ni Apostol Pablo, Philippians chapter 1 verse 20, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body. How? Whether it be by life or by death. My priority, my main concern is not life or death. My main concern is Christ magnified. Yun ang main concern. Now, balik ho tayo sa Psalm 115 verse number 1. Ang sabi ng Psalm 115 verse 1, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory. Why? Nagbigay ng dahilan ng mga awit. For thy mercy and for thy truth's sake. That word mercy is the Hebrew word kesed. Ang ibig sabihin is God's kindness, God's loving kindness, or sa ibang translation, God's steadfast love. Ang hindi natitinag, ang hindi nawawala, ang hindi nagmamaliw na kabutihan na pag-ibig ng ating Panginoon. Again, bahagi ito ng katotohanan na sila'y piniling bayan ng Diyos. Na sila bilang bayan, hindi pinakamalaki, hindi pinakamalakas, hindi pinaka-ingrande, pero sila'y minahal ng Panginoon. At dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pagmamahal, dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, ang sabi niya, not just for thy mercy's sake, but for thy mercy and thy truth's sake. Sa iyong katotohanan, ang katotohanan ng mga pangako ng Diyos, ang katotohanan ng tipan ng Panginoon, His covenant with His people. God has set His steadfast love to His people of His covenant, ang kanyang piniling mga tao, ang kanyang piniling bayan. Mahina man sila, makonti man sila, maaaring hindi sila impressive sa mata ng Panginoon ng mundo, but they are God's chosen people, and because of God's steadfast love, and because of God's faithful promises and covenant, hindi sila pababayaan ng ating Panginoon. Gusto ko lang i-tie up ho ito sa ating pinag-aaralan sa Romans 9. Kung nyo naalala sa Romans 9 verse 6, not as though the word of God had taken none effect. Hindi dahil hindi nawalan ng kabuluhan, walang kapangyarihan, walang saysay, walang epekto ang pangako ng Panginoon, ng tipan ng Diyos. Sa verse 28 ng Romans chapter 11, ang sabi, concerning the gospel, they are enemies for your sake, but as touching the election, they are beloved for the Father's sake. Verse 29, for the gifts and calling of God are without repentance. So dahil totoo at tapat siya sa kanyang pagmamahal, totoo at tapat siya sa kanyang tipan, at para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan, He will not fail to accomplish. Hindi niya pababayaan ang kanyang piniling bayan. At hindi niya pababayaan yung kanyang mga tupa. Isang malaking kahihiyan sa isang pastol kapag pinabayaan niya ang kanyang mga tupa. Kung kaya't napakaganda ng katiyakan na meron tayo bilang mga tupa ni Kristo. Sa John 10 verse 27, ang sabi, my sheep hear my voice and I know them and they follow me and I give unto them eternal life and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of mine hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Listen mga kapatid, para sa ating kaligtasan, God had put in line, ang kanyang sariling karangalan, kapangyarihan, ang kanyang sariling pangalan at mga pangako. And therefore, He will not fail.
Dahil isa mang tupa ni Jesus, maagaw. Kahihiyan. Kahihiyan. At hindi yun mangyayari dahil izilos ang Diyos na ingatan at protektahan ang kanyang sariling pangalan. That's just verse number 1. God is committed sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. God is true sa kanyang piniling bayan, sa kanyang bayan na nag-establish siya ng covenant sa kanila. And then verse number 2, tignan natin. At dahil dito, dahil sa katotohanan ito, ang sabi ng mga awit, ito'y patanong, wherefore should the heathen say, where is now thy God? Bakit sasabihin ito ng heathen? Where is now thy God? God's people, actually, pag titignan natin mula sa mata ng mga pagano, ang mga tao ng Diyos ay weird. Ang mga tao ng Diyos ay abnormal. Walang iniwan yan kung ang isang Romano Katoliko, isang sagrado Romano Katoliko ay biglang umattend dito sa atin, sabi, ang weird sa church nyo, but wala kayong picture ni Jesus, wala kayong picture ni Mama Mary, wala kayong statwa ni St. Peter, wala kayong statwa ni Angel Gabriel, wala kayong crucifixion diyan. Weird kayo. At ganoon din ang pananaw ng mga pagano, ng mga bansa sa paligid ng Israel. Ang bansang Israel, ang bayang ito ay napaka-abnormal. Wala silang Diyos na sinasamba. Pag ikaw ay pumunta sa Egypt, dadaling ka nila sa napakaraming mga templo. Pag ikaw ay pumunta sa Rome, dadaling ka nila sa napakaraming mga templo. Narito ang libo-libo, narito ang napakaraming mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba. Pero pag pumunta ka sa templo, sa Jerusalem, nasaan? Wala. Wala silang inanyuan. Walang nililok na bato, walang inanyuang ginto o pilak na siyang Diyos-Diyosan na sinasamba, na siyang figura na niyuyukuran. Alam natin ang dahilan sapagkat inutos ng Diyos na huwag. Malinaw ang ikalawang utos ng Panginoon. Sa Exodus chapter 20 verse 3, ang sabi ng Panginoon, first commandment, thou shalt have no other gods before me. That's the first commandment. And the second commandment is this, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water underneath the earth, and thou shalt not bow thyself unto them, nor serve them. Now, ito yung qualify nito. Hindi ibig sabihin na lahat ng picture at lahat ng statwa ay masama. Pero pag niyuyukuran mo na, at pinaglilingkuran mo na, at dinadasalan mo na, at sinasamba mo na yung larawan o yung picture o yung statwa, ito na ay kasalanan laban sa Panginoon. Now, hindi ko makuha yung argumento na hindi naman daw na sinasamba. Niyuyukuran. Niyuyukuran lang. Well, again, the very term worship sa Old Testament is innate doon, yung ibig sabihin ng pagpapatira pa. Innate doon yung ibig sabihin ng pag-worship. Thou shalt not bow thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and unto the third and fourth generation of them that hate me. Ang magandang sinabi ng isang commentary, any graven image is a distortion and a diminishing of the omnipotent, perfect, transcendent God. Lahat daw, any picture, any graven image is a distortion of God. For example, halimbawa ay sa Ephesus nahandon ng great goddess Diana. At kung na nagkakamali, ang statwa ni Diana ay isang statwa na maraming breasts. Sapagkat siya ay goddess of fertility, siya ay goddess ng sustenance. At kung hindi ko maalala kung ilan, pero may bumilang na merong 100 plus breasts yung statwa na yun. Again, kulang na kulang yun kung gaano nagsusustain ng ating Diyos sa lahat ng kanyang sanlilikha. Any picture, any sculpture limits our
unlimited God. It diminishes God. It distorts God. Kaya nga hindi marapat na tayo ay merong mga inanyuan at nililok at mga larawan patungkol sa Panginoon. God's people has a very good and clear answer dito sa tanong ng mga pagano. Sa verse 2, again, ang tanong ng mga pagano, where is your God? Where is your God? Our God is here, kayo wala. Nasaan na ang Diyos nyo? Ano ang sagot ng mga mananampalataya ng mga tao ng Diyos? Verse 3, but our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. But is a contrary word, that is a contrast to their implication that Yahweh or the God of Israel does not exist. Ang sinasabi nila, oh, where is your God? Nasaan ang Diyos nyo? Nasaan na? Wala kayong Diyos. Ang sagot ay, teka, mga, hindi ganoon. Ang aming Diyos ay nasa langit. Ang aming Diyos ay totoo, ang aming Diyos ay tunay, at ang aming Diyos ay nasa langit. Our God is in the heavens. And to say that God is in the heaven, gusto ko lang limunagin, when we say God is in heaven, it doesn't mean na wala na siya sa ibang lugar. Merong pilosopo noon na pag sinabi mo ang Diyos ay kahit nasaan, di nasa loob ba siya ng bote? Kung nasa loob siya ng bote, anong ginagawa niya? Nasa imburnal ba siya? Kung nasa imburnal siya, anong ginagawa niya doon? Well, malinaw ang salita ng Panginoon, ang Diyos ay nasa lahat ng dako, nasa lahat ng lugar. Ay Jeremiah 23:24, ang sabi ng Jeremiah 23:24, can any hide himself in secret places that I shall not see him? Saith the Lord, do not I fill heaven and earth? Saith the Lord, hindi ko ba pinupuno ang langit at lupa? Meron bang lugar na naroon ka na hindi kita makikita? Maaaring hindi ka kita ni mama mo, maaaring hindi ka kita ni papa mo, maaaring hindi ka kita ng classmates mo, maaaring hindi ka kita ng asawa mo, pero kita. Bakit? Dahil sa lahat ng lugar na handoon ang Panginoon. So ang punto ko lang kaya sinasabi, when we say God is in the heaven, it doesn't mean na nahandun lang siya at wala siya dito. Sa 1 Kings 8 verse 27, ang sabi, but will God indeed dwell on the earth? Behold, the heaven and the heaven of heavens cannot contain thee. How much less this house that I have builded? So the heaven is God's abode, where His glory is expressed and His will is done perfectly. Ang lugar ng langit ay tinuturing na tahanan ng Panginoon na kung saan nandoon ang kanyang kaluwalhatian at walang anumang kasamaan sa presensya niya at ang kanyang kalooban ay perpektong nangyayari. As implied sa panalangin tinuro sa atin, example ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 6 verse 9. Ang sabi sa Matthew 6 verse 9, after this manner therefore pray ye, our Father which art what? In heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, what? In earth, as it is in heaven. Ang iyong kalooban ay mangyari sa mundo, gaya ng sa langit. At yun dapat, ang panalangin, yun dapat ang desire ng mga mananampalataya for God's will to be done on earth as it is being done in heaven. The question is, how is God's will done in heaven? Perfectly. Perfectly. At yun din dapat ang mangyari dito sa atin sa lupa. And being in heaven shows an exalted status or position. He is far above and higher than anything on the earth. In effect, ang psalmist ay nagsasabi, well, yung mga Diyos-Diyosan ay nandito, ang aming Diyos ay nandun sa taas. Ang aming Diyos ay mas mataas. Ang aming Diyos ay dakila at makapangyarihan at kumpara sa mga Diyos-Diyosan nyo na narito lahat sa lupa, ang aming Diyos ay nasa taas sa langit. At ang sabi ng mga awit, ang aming Diyos ay nasa langit, He hath done whatsoever He hath pleased. Ginawa at patuloy na ginagawa at gagawin ng Diyos ang anuman at lahat ng kanyang loobin. Ang lahat ng kalooban ng Diyos ay perpektong mangyayari. He is sovereign.
He is powerful. Yun ang sinasabi ng talatang ito. Psalm 135 verse 5, ang sabi, Psalm 135 verse 5, For I know that the Lord is great, and that our Lord is above all gods. At actually, yun yung sinasabi, our gods in the heavens, He is above all gods. Verse 6, Whatsoever the Lord pleased, that He did in heaven, and in earth, and in the seas, and all the deep places. Lahat ng mabuting kalooban ng Diyos, lahat ng gusto na mangyari ng Diyos, ay Kanyang ginagawa. Now, kung itong awit na ito ay kinumpos nga during the exile or pagbabalik ng mga na-exile sa Babylon, it means that even in their seemingly defeated state, sa kanilang kalagayan na parang sila'y nagapi, at ngayon pabalik na sa kanilang wasak na syudad ng Jerusalem, makikita pa rin at sinikilala pa rin nila ang Diyos na soberano, ang Diyos na may hawak, ang Diyos na tumutupad sa kanyang tipan. Then the psalmist then did this very great, wonderful thing. Itong Diyos na nung una ay tinutuya ng mga pagano, nasa na yung Diyos nyo? Wala kayong Diyos. Ang sagot ng mananampalataya, ang aming Diyos ay nasa langit. At ginagawa niya yung sang-ayon sa kanyang naisin. Pero puntahan natin yung mga Diyos nyo. Sige nga. Yung mga Diyos nyo, verse 4. Their idols, hindi ito yung mga K-pop, American idols, hindi yun. Ito yung mga idols, small g gods na sinasamba. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. Ang idols nila ay gawa sa pilak, gawa sa ginto, okay, precious metals. Pero ang idols nila, ang mga Diyos-Diyosan nila ay gawa ng kamay ng tao. Ang aming Diyos, yung kamay niya ang gumawa sa tao. Tingin nyo, mas mataas, mas malaki yung Diyos nyo? Gawa sa pilak, gawa sa ginto, gawa lang ng tao yan. Pero ang aming Diyos, ang kamay niya ang gumawa sa tao. Verse 5, They, the idols, have mouths but they speak not. Eyes have they, but they see not. Meron silang mga bibig, hindi sila nakakapagsalita. Ang aming Diyos, sinabi niya lang at nangyari. Let there be light, and there was light. Ang inyong mga Diyos-Diyosan may mga mata pero hindi nakakakita. But as we have read from Jeremiah, kita ng Diyos ang lahat. Verse 6, Psalm 115, verse 6, They have ears, but they hear not. You remember yung showdown sa prophet ni Baal at ni Elijah? Ganong katagal sila at ganong karami sila na nagsusumigaw para si Baal ay magpabagsak ng apoy mula sa langit. Wala! Hindi siya nakakarinig. May tenga yung statwa pero walang pandinig. Pero ang ating Diyos ay Diyos na tumutugon sa panalangin. At isang tawag lang ni Elijah at bumagsak ang apoy mula sa langit. Ang ating Diyos ay Diyos na may tainga na nakakarinig. Noses have they, but they smell not. Meron silang mga ilong, pero hindi sila nakakaamoy. At sa atin bilang mga mananampalataya, napakagandang isipin na pwede tayong mag-alay sa Panginoon ng hain na mabangong samyo sa kanyang harapan. They have hands, but they handle not. May mga kamay ang mga Diyos-Diyosan na ito, pero wala silang kayang gawin. Hindi sila nakakahawak. Pero ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang may tangan sa buong sanlilikha. In Him all things consist. Ang ating buhay ay nasa kanyang mga kamay. Feet have they, but they walk not. Meron silang mga paa, pero nandun lang sila, libang kilusin ng tao. Mananatili sila kung nasaan sila. Ang ating Diyos ay nasa lahat ng dako. Neither speak they through their mouth. Nagsimula ito sa pagyayabang ng mga pagano. Nasaan yung Diyos niyo? At ika nga sa modern term, it ended up in a one-sided beatdown. Bugbog sarado, first round pa lang, knockout na ang mga pagano.
Nilay down ng psalmist ang kamangmangan at ang tunay na kalagayan ng mga Diyos-Diyosan na sineselebrate ng mga paganong ito at kanilang pinagpipitagan. Narito ang aming mga Diyos-Diyosan, napakaganda, napakaluwalhati, pero wala silang buhay, wala silang kayang gawin. Pero ang Diyos ng mga mananampalataya ay nasa langit, pinakamataas ang kalagayan at ginagawa ang sang-ayon sa kanyang naisin. Ang ating Diyos ay nakakakita, ang ating Diyos ay nakakapagsalita, ang ating Diyos ay nakakagawa, and He has done so and will keep on doing. Yes, ang ating Diyos ay hindi nakikita, pero ginagawa niya ang lahat sang-ayon sa kanyang kalooban. Ang kanyang salita ay hindi walang kabuluhan, ang kanyang kamay ay hindi maiksi, ang kanyang mata ay lagi nakakakita ng mabuti at masama. Ang ating Diyos ay hindi gawa ng kamay o kaisipan ng tao. Ang ating Diyos ang may gawa sa taong kayang mag-isip. O mga kapatid, manghang-mangha ang marami, lalo na sa latest development ng AI, na konting type lang ay halos para nakikipagtalastasan sa iyo. But again, it's not a thinking machine. Nagko-collate lang siya ng information from the internet at sinusubukan niyang imimik kung paano magsalita ang tao pero hindi siya nag-iisip. Pero ang Diyos na gumawa sa taong may kakayahang mag-isip, nakakamangha ang ating Diyos. Pagdating sa verse number 8, at dito tayo matatapos ngayong hapon. They that make them are like unto them. They that make them are like unto them. So is everyone that trusted in them. Na maaaring merong mga magsabi, well, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, walang nangyayaring masama. No, that is totally false. First of all, ang mga sumasamba at gumagawa ng mga Diyos-Diyosan na ito, una, ito ay great offense laban sa Panginoon. It is not harmless. Ito ay malaking kasalanan laban sa Diyos. And then it is not harmless sa mga gumagawa nito. Ang sabi ng salita na pag they that make them shall be like unto them. What are these idols? They're dead. At yung mga gumagawa nito at given sa mga ito, sa pagsamba nito, they are also dead. Spiritually dead. Ito ay kasalanan na merong katampatang parusa. At ang tanging pag-asa nila ay liban na lang nakilala nila ang tunay na Diyos, magsisi at manampalataya sa tanging daan na ibinigay ng Diyos patungo sa Ama, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakaganda bilang mga mananampalataya ay ating angkinin at ulitin ang bigkas ng mga awit na ito sa verse number 1. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory. Saan man tayo tinawag ng Diyos, ikaw ay nanay sa bahay, ikaw ay mister sa trabaho, ikaw ay estudyante sa eskwelahan, not unto us, but unto thy name give glory. Nawa, sa biyaya ng Diyos ang ating mga buhay ay maging instrumento upang ang pangalan ng Diyos ay patuloy na maitaas at magbigay ng luwalhati sa Kanya. Let us pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay, wala kaming ibang tatawagan kung hindi Ikaw. Ang mga Diyos-Diyosan ay walang kayang gawin, walang buhay, walang kakayahan. Ngunit sa iyo, O Diyos, ay merong pag-asa. Ikaw ay nakakakita, Ikaw ay nakakarinig, ang iyong kamay ay gumagawa. Gagaya ng amin na pag-aralan, O Diyos, Ikaw ay tapat sa iyong pangako. Ikaw ay tapat sa iyong tipan. Ikaw ay tapat sa iyong pagmamahal sa iyong mga hinirang. At Lord, Ikaw ay tapat para ingatan ang karangalan ng iyong pangalan. Tunay karapat dapat ka lamang purihin, Panginoon.
at anong kamanghamanghang bagay na kami, O Diyos, ay pinili mo para sa iyong sarili upang luwalhatiin ka, upang paglingkuran ka. At tunay, O Diyos, tulungan mo kami sa biyaya mo ay maging mga instrumento mo upang ang mga tao na malayo, upang ang mga taong sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan ay maipakilala namin sa kanila ang tunay na Diyos, ang buhay na Diyos na nasa langit, na ginagawa at gumagawa ng lahat ng iyong kalooban. O tulungan mo kami nawa, O Diyos, ang aming mga buhay. Gaya ng sinabi ng aming Panginoong Kristo, ay makita ng mga tao ang liwanag upang maluwalhati ang iyong pangalan. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Stay po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Pwede po natin, to God be the glory. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto. And as we always encourage, ating balikan, basahin, pagbulayan ang mga salita ng Diyos, katotohanan ng Panginoon na ating pag-aralan sa buong maghapon na ito. Patuloy nawa itong gamitin ng Diyos sa ikababanal ng ating mga buhay. At sa ating paghiwa-hiwalay nawa ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging instrumento ng Diyos para sa gawain ng katwiran, para sa kapurihan ng Kanyang pangalan. God bless po, magandang hapon. We are now dismissed. Ang ating prayer meeting mag-i-start ng 3:40. God bless po.